Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So, disclaimer muna tayo, no? This is my brutality, devils in your dream. So, balik na tayo. So, magre-react uli ako ng video, ha? Ako na naman ang pagagalitan nyo na mind your own business. Nakailang basa na ako ng salitang mind your own business. Kung di ba naman bobo, no? Pero sa akin, hindi nila mai-apply yung mind your own business. Sila, pwede silang makialam sa akin, pwede silang mag-comment sa akin, pero ako, hindi ako pwede mag-comment sa iba. Ulitin ko ha, yung ginagawa ko po kasi ay hindi pagnanakaw ng video. Katulad nitong bobong to, no? Papakita ko lang sa inyo. Ninakaw ko daw yung video. Kaya tinatanong ko, paano ako nagnakaw ng video? Ayan o. Alam mo, kaysa magnakaw ka ng video, sabi niya. Paano nagnakaw ng video, men? Ang ginawa ko ba, dinownload ko ba yung video ni Goldie G? Kung pagka-download ko ng video ni Goldie G, in-upload ko sa akin na yun ang mapanood nyo? Hindi, di ba? Ang pinapanood nyo sa akin dito, hindi video ni Goldie G, kundi yung sinasabi ko. Di ba? Ngayon, bawal ba yung ginagawa ko ayon sa batas? Anuhin nga natin, paulit-ulit na lang to mga putang ina nyo mga siraulo eh. Oh, i-google nyo lang, fair use Philippines, ayon sa batas. What is fair use? What is fair use? Pasagutin natin, 'di ba? Fair use is a legal principle that allows the use of copyrighted material without copyright holder's permission kahit hindi ka magpaalam under specific circumstances. Ano 'yon? Such as for criticism, komentaryo pwede, news reporting, teaching, scholarship and research. Under ng fair use 'yon. Wag tanga, wag bobo. Kailangan pa bang paulit-ulitin ko to? Diba? Legal principle that allows the use of copyrighted, kahit copyrighted material yung gamit mo, kahit wala kang paalam dun sa copyright holder, diba? Without the copyright holder's permission, under specific circumstances daw. Ano yung mga circumstance na yun? Pag ginagamit mo sa criticism, sa komentaryo, news reporting, sa pagtuturo, sa scholarship at research. Ano bang ginagawa ko? Komentaryo, ayan o, nandyan o. Criticism. Kasi kapag nag-comment ako, ang pinapanood nyo na sa akin, yung comment ko na, hindi na yung video nila. Kaya nga kayo nagagalit sa akin eh. Dahil sa sinasabi ko. Hindi kayo magagalit sa akin dahil in-upload ko yung video niya nang walang paalam. Diba? Bobo! O, bibigyan ko kayo ng example. Ito, si Attorney Libayan. O, matagal ko ng example to eh. Batas natin. Tulfo. Si Rapi Tulfo pa nga yung kanya nire-reakan eh. O. Ito, katulad nito, no? Part 1, Rafi Tulfo versus Attorney Libayan. Si Attorney Libayan, nagre-react kay Rafi Tulfo pa yung nire-reactan niya. Oh. Attorney ito, alam niya ang batas. Kung pagnanakaw ang ginagawa niya, katulad ng iniisip niyo mga bobo kayo, di ba? Hindi niya gagawin yan, attorney siya eh. Kaming content. At kung Let's go. Kahit nga si... problema kung gawin niyo po kaming content. Oh, kahit si Tulfo nga, pumapayag na content yung video niya eh. Tapos ako hindi pwede? Gago! Ay, Diyos ko. Si Tulfo na yan ha. Marami ng pinapakulong yung tao na yan. Kasi
Kasi nga, fair use ito! Yung ganyan. Tapos may nagre-reklamo pa sa akin, no, kagabi. Puro daw ako daldal. Malamang reaction video ko to eh. Anong gusto nyong panoorin yung video? Kung gusto nyong panoorin yung video na nire-reaction ko, dun kayo sa channel. Papanoorin nyo talaga sa akin, daldal ko. Kasi reaction video ko to eh. Anong gusto nyong panoorin sa akin? Sayaw? Sasayaw ako dito? Di ba? Pinanood nyo ako dito, tiisin nyo, mapapanood nyo sa akin. So okay na tayo dun sa issue ng pagnanakaw, yung paulit-ulit na lang na issue ng pagnanakaw na yan. Anyway, so ito, si Sir Hack de la Cruz, na lihim kong tagahanga. Ito pa isa, anong idadahilan mo dito? Sabi niya sa akin. Nag-forward uli siya, oy, Ma'am Goldie G, ito sisihin mo ha. Si Hack de la Cruz ha. Diba? Tingnan natin yung video. Ano daw masasabi ko? Ano daw idadahilan ko? Sabi niya. Okay, panoorin natin to. Itong video na to. Like kay Goldie G uli. Ito in-upload 2 years ago. Matagal na rin. Pero dahil dahil ni-request ito ng lihim kong tagahanga, basher ko yung si Hack de la Cruz eh. Pero I consider him na na lihim kong tagahanga kasi gusto niya mapanood yung mga videos ko. So ito yun, panoorin natin. Ngayon may mga kasama siya dito na mga espiritista. Correct me if I'm wrong ha. Kasi base dun sa intro eh. gabi ay babalik tayo sa abandonadong punerarya. Na-feel niya yung presence pagpasok pa lang namin. May sumusunod sa atin at nagmamasid sa atin. Upang gumawa ng ritual para tumawag ng mga kaluluwa. Ito sa akin kung akong tatanungin mo, logically speaking, when you say logic kasi yun yung reason ng ng lahat ng bagay eh. For example, kapag tatanungin mo ang logic, bakit ka nagtututbrush? Para linisin ang ngipin. Paano mawawala ng logic ang isang bagay na may relasyon sa pagtututbrush? Magtututbrush ka, wala ka namang ngipin. Walang logic yun. Di ba? Magsusuklay ka, kalbo ka naman. Wala ring logic yun. Dito, ano ba ibig ko sabihin? Dito kasi pumunta sila sa punerarya. Ano yung i-ghost hunt nila sa punerarya? Eh, wala namang namatay dyan. Dinadala dyan, bangkay na. Well, yun ang pananaw ko bilang skeptic, Maliban na lang kung mapoprove nyo sa akin na yung bangkay na dinadala dyan ay nandoon pa yung kaluluwa at dun lang humihiwalay. Parang same as sementeryo din yan dinadala kasi sa sementeryo, patay na. Pero pwedeng magkaroon ng kaluluwa ayon sa logic, 'di ba? Pwede magkaroon ng kaluluwa sa punerarya, pero hindi dahil sa mga bangkay na dinadala diyan. Pwedeng may pinatay doon, or yung dating may-ari ng punerarya namatay na dun siya nakatira. Pwede, 'di ba? Pero ewan ko kung ano explanation nyo doon. Baka naman may explain nyo. Ano yung magiging dahilan bakit may magmumulto sa punerarya? Maliban doon sa mga sinabi ko na dahilan na may pinatay doon or namatay yung dating may-ari o yung dating lugar ay battlefield. Mga ganon, di ba? Anyway, pagpatuloy natin dito. Ang lahat ng kaluluwa na hindi matahimik. Meron ako nafe-feel dito kasi Pikit lang, huwag didilat. Ang dami nila. Kasama sila Bro Uno at Commander Juanes na mga spiritual healer ay pinasok na namin. Mga faith healer ito. Pag may mga commander na ganyan, katulad nila Commander Bantugan, Commander Leon. Bakit commander? Natanong ko na yan nasagot nyo ba dati? Bakit commander kaya ang tawag sa kanila? No? Ano ba yon? Parang dahil nagko-command sila, ganun ba? Ang abandonadong punerarya. Ngunit pagbungad pa lang namin ay nagsitayuan na ang mga balahibo namin na para bang sinalubong kami ng mga kaluluwa. Nakaramdam na ako kagad dito.
So, maaaring itong place na to, dito sila namamalagi. Parang dito sila naglalaro. So dito, sa video na to, apat sila, no? Kasi may itong kasama ni Bro Uno ba? Tama ba? Pangalan niya. Bro Uno, ito pang isa, si Goldie G. At meron pang kinakausap siya doon. Ay, hindi, 5 sila. Pati cameraman pa. Di ba? Dito sila namamalagi. Importante yun eh. Accounted for lahat eh. So 5 silang nandyan. Yung nasa likod nitong poste na to, yung tao doon, si Bro Uno, Goldie G at cameraman. Parang dito sila naglalaro. Dito nila nire-receive yung mga patay. So, bawat parte ng may nararamdaman ako. Kasi simula pa lang naming maglibot sa lugar ay may nagparamdam agad na tila may pinapahiwatig sa amin. Hindi yun. Yung pumatak sa taas. Kaya ano eh, no, pagka ganito sana, kaya pag ako nag-upload ng exploration, mga kababayan ko, hindi ko na nilalagyan ng sounds eh. Kasi sayang naman, kung may maririnig na ganon, diba, ba't hindi na lang anuhin, pakiramdaman natin, yung para bang kasama rin tayo doon sa exploration. Katulad niyan, ano? Agad na tila may pinapahiwatig sa amin. Hindi yun. Yung pumatak sa taas. Now, ang argument, paranormal ba yon? How sure are you? Valid naman yung tanong ko, di ba? Pwede nilang i-claim na paranormal yon. Kaya lang, sa aming mga audience, how sure are you? Kasi pwede naman mangyari yun eh. Nang walang involved na paranormal dahil luma na yung, halimbawa, luma na yung lugar, nagfo-fall apart na yung building, or ito yung kadalasan yung sa abandoned village na pinuntahan namin. May kalabog ng kalabog sa bubong. Then napag-alaman namin, may puno pala doon na nalalaglag yung mga bunga. Pwedeng ganon. Marami kasing factor eh. Ika nga ni Professor Jaime Licauco, wag agad-agad na ikukonsidera mo na paranormal agad. Wag agad-agad. 'Di ba? Wag agad-agad. Lahat ng magpaka-skeptic ka muna. Kasi in that way, masasala natin talaga yung tunay na paranormal sa hindi eh. Hanggat may scientific explanation pa, rejected pa yan. Kasi ang paranormal kasi 1 in a million talaga yan eh. Yang pagkuha ng evidence ng paranormal. Hindi yan basta-basta makukuha na lang ng ganyan kadali. Oo, ano yun? Kaya mo yun? Oh. Meron. So, ramdam ko pa rin, no? Kumapit sa akin, parang kumapit ko sa akin. Ito ha, di ba nameke ako ng video? Alam nyo naman yung video na pineke ko. Pero yung purpose nun, para ipakita ko sa inyo na kayang-kaya talagang mameke ng video. In-explain ko yun, dinocument namin yan, di ba? Kung paano ko pineke yung video. Alam nyo ba na may isang sikat na espiritista na naniwala doon? Clue. Manggagamot siya. Mga ganito din ang datingan niya, ganyan. Hindi ko na lang sasabihin kung sino ha, pero hopefully maano niyo yun. May isang na napaniwala doon. Ito kasi nangyari, papakita ko sa inyo ha, yung pineke kong video. Wait lang ha. Saan na ba yun? So maliwanag, live na camera yon. Diba? Yan yon. Ngayon, isa-summon namin kung meron mang entity dyan sa labas. Magre-record na ako ha. Magre-record na ako. I-record na natin. Sir Shaman, do the honor na magtawag ka dyan sa labas. Kung meron lang kami kasama ngayon dito sa lugar na to, pwede bang magbigay kayo ng sign o paramdam na nandito kayo?
Sige pa. Kung meron man kami mga kasama rito na kaluluwa, pwede ba kayo magbigay ng sign o magparamdam kayo na nandito kayo mismo Tingnan nyo ha. kasama namin? Ito yung ginawa ko. Peke ito, mga kababayan ko, peke. Wait, para may nakita ako sumilip. Diba? Taasan nyo yung brightness. Tingnan nyo yung nahagip sa likod ng poste. Kita mo yan, oh. Yung ginawa ko na yan. Nakita nyo yan? May sumilip, di ba? May sumilip. Nakita ko din. Tapos nagtakbuhan kami. Continuous yung shot niya na. Oh, wala doon sa likod. Di ba? Galing kong gumawa ng peke, di ba? Pero ano yan, ang purpose niyan, dinocument namin yan kung paano namin ginawa yan eh. Ito yan, yung kasama namin yan si Kelly. Yan si Kelly, tinignan na. Diba? Sige, tago pa. Tapos, yung hindi, dyan sa kabila. Yung dikita niyo. Yung dikitaan mo. Test lang tayo, test muna tayo, wait lang. Diba? Yan ang ginagawa namin. Now, nung pinalabas ko yan, nung hindi ko pa inaamin na peke yan, nag-experiment kasi ako nun eh. Alam mo ba, nag-PM sa akin yung isa sa sikat na espiritista na yon, sabing ganon. Yan ang nga ba sinasabi ko, Bungo. Hindi ka nag-iingat sa ginagawa mo. Nakikita ko na yan bago pa kayo pumasok sa ospital. Nakikita ko na yan na galit sa'yo. Na-sense ko na yan na may masama siyang pakay sa'yo. Kaya sinundan kayo. O di ba peke siya? Kasi naniwala siya doon sa peke na ginawa ko. Mapapanood nyo itong video na to, full documentary nito, doon sa title na Bulacan Abandoned Hospital, Most Shocking Evidence Captured. In-explain ko, complete detalye kung paano namin pinagplanuhan, video ko lahat. So, kaya medyo skeptic ako dito eh. Dito sa mga ganito, yung mga hindi ko naman pwede sabihin ito ay peke din, ano? Malay mo totoo naman, pero pag mga ganyan kasi hindi nyo na ako masisisi na medyo hindi ako maniwala eh. Now, kung totoo naman siya, eh wala namang problema doon. Marami kasi silang dito na part hindi siya gaano. So doon talaga makaramdam ako. Nakwento din sa akin ni Kuya Bro Uno na sa huli kong video ay nakita niya na may dumaan na lalaki sa likod ko. Diba? Ganyan na ganyan yung banat sa akin. No? Nakikita ko na yan. Yung pagpasok nyo pa lang ng ospital. Galit na galit sa'yo yung entity na yan. Ganun ang mga sinabi sa akin. Nun, At itinuro niya kung saan ito nagpakita. Disclaimer ha, hindi ko sinasabing si Bro Uno yon, iba to, 'di ba? Pero nakikita ko sa kanya kasi yung spiritista. Ano yun kuya, nung recent na, yung last na vlog ko dito, nakita mo dun? Naramdaman ko lang na nag-flash sa mata ko. Ito lang. Ito kuya, may second floor siya. Pero, putol siya. Itong part na to ata. Wala dito lang nararamdaman dito. Tinungo na namin ang second floor ng abandonadong punerarya at dito ay mas naramdaman namin ang presensya ng mga espiritu. Tubante din sa kabilaw. Ang tao dyan? Wala kuya. Dito naman kuya, nung second floor niya kasi dito, para siyang residential dito sa taas. Cold reading. Sa baba niya yung pagkimbangsa mo. Nung nag-close yung punerarya, nagstay pa rin sila dito sa taas. Kaso hindi daw nila kinaya yung pagpaparamdam. So eventually, umalis din lang sila. So parang hanggang dito ramdam. Ano ko talaga? Doon sa baba. Sa may harapan? Sa may harapan sila sumagubay. Ito ito rin kasi yung
pag tayo ay nasa early 2000 na taon or 90s, yung mga ganyan bumibenta pa yan eh. Yung dito may nakikita ako dito ano. Ngayon kasi mga matatalino na dihamak yung mga tao ngayon. You need to provide proof diyan sa nakikita mo. Kung ako ang tatanungin mo, no, kaya kong gawin 'yan eh. Yung ginagawa niya. Kaya lang, hindi nyo lang masisigurado kung totoo ba yung ginagawa ko o hindi. Pero kung gagawin ko yan, wala kang makikitang pagkakaiba eh. Sasabihin ko lang dito, nararamdaman ko talaga dito may nakatayo dito. Dito sa tabi ko meron dito. Andyan siya o nakatayo. Diba? Ang dali lang gawin yan, min eh. Ang mahirap dyan, patunayan kung totoo ba talaga yung sinasabi ko. Ano ang paraan para mapatunayan na totoo yung sinasabi ko? Diyan papasok yung mga gadget. Yung mga bell, yung bell na ginagamit na pag nandiyan ka pakipatunog mo nga yan, tapos tutunog yung bell. 'Di ba? Hindi ko sinasabing paranormal agad 'yon, pero at least may panghahawakan kami na hindi ka nagbabarbero sa amin. 'Di ba? Pero kung puro ganito, hindi natin kasi alam eh. Kung tatanungin mo ako, peke ba yung ginagawa niya? Hindi ko alam. Talaga hindi ko alam. Mamaya sabihin kong totoo, tapos yung pala nagpapanggap lang siya. Mamaya sabihin ko na hindi totoo, yun pala totoo pa lang may nakikita siya. 'Di ba? Kaya lang need kasi natin ng proof sa mga panahon ngayon. Need na natin ng Dito kuya, may dumaan? Oh, ano ba nauna ko? Ano? Ang bilis ng heartbeat ko. yan. Parang nahihirapan ako huminga. Yung mga nararamdaman na yan, hindi mo madidebunk yan eh. Hindi mo rin mako-confirm yan. Nakakapa ba natin ang puso ni Ma'am Goldie G? 'Di ba? Yung ano ba yung nararamdaman? Basta mga nararamdaman na yan, napapansin mo, walang masyadong nagpaparamdam pag may kasama siyang iba. Pero pag subukan mong siya lang ang mag-e-explore diyan, maraming mangyayari diyan. May mga kakalabog dyan, may magsasara ang pintuan. Pero dahil may kasama siya ngayon, hanggang pakiramdam lang. Di ba? Heartbeat ko. Parang nahihirapan ako huminga. Nung simula na umakit tayo eh. Parang, anak kuya, ang lakas ng heartbeat ko. Kapag naglalakad tayo, kanina pa sila sumusunod. Nagmamasdan tayo. Anong proof nun? Na kanina pa sumusunod? Wala, di ba? Nasa sa inyo yan, maniniwala kayo, di ba? So ayan, Huhulaan ko sila kuya. May dala-dala silang motor. Na cold reading ko may dala-dalang helmet kasi yung kasama niya eh. Dahil nakita ko yan, kaya ko nang hulaan na may dala. Cold reading ang ginagawa. una muna kaming bumaba kasi si Kuya Bro Uno, nandun muna siya sa taas, tapos pinapakiramdaman niya. Nung time kasi na pag-akyat namin, nakita niya na may dumaan. Na-feel niya yung presence dun sa simula pa lang, sa pagpasok pa lang namin. Pero parang minaramdaman siya nung dun kami sa second floor eh. Ako nga din nung... Not to discredit puro nararamdaman yun eh. Hindi natin mapoprove yun eh. Diba? Ay, galit kayo sa akin. Kaya din nung napanood din ako ni Sir Ed, na-compel si Sir Ed na gumamit na rin ng mga, hindi naman dahil sa akin, nung napanood ako kasi ni Sir Ed, mas lalo niyang kailangan may gamitin siyang gadget. Doon na kami nagtulungan nila Sir Lance. 'Di ba? Rest in peace, Sir Lance. Si Sir Lance yung nag-reverse engineer nung mga mamahaling gadget kasi yun mga REM pad, mga Gumawa ng paraan si Sir Lance na mas mura na gawin para magamit ni Sir Ed Caluwag. Nagtulong-tulong kami nun mag-conceptualize nung mga ganon. Actually wala naman nakitulong si Sir Lance lang. Pero kasama ako dun sa nag-test. Pati nag-suggest yung sensitivity ng bell. Kasi nung dati yung bell na ginagamit ni Sir Ed, malawak ang sensitivity nung dati eh. Ang sinuggest ko, hinaan mo lang
Yung parang to the point na kailangan dikit para walang masabi yung mga nanonood. Di ba? Parang bumilis yung yung heartbeat ko. Parang ewan ko bakit ako bilang kinabahan. Wala, lahat yan. Hindi namin mapuprove lahat yan eh. Yung sinasabi nyo na yan eh. Pwedeng totoo, di ba? Pwedeng hindi. Who knows? Hirap akong huminga nung nandun kami sa taas. Tignan mo, pinagpapawisan ako sa... Pero ang lamig ng pakiramdam ko. Nung first time, hindi ko to na-feel. Parang mabigat lang sa pakiramdam. Pero I don't know bakit. Kasi may record ka na ng alam mo na. O, skip na lang natin doon sa 27 minutes na eh. Natin. Ini-skip ko na doon sa... Dito ka, mag-stay ka dito. Nabigyan ng pang. Dito ka. seryoso kami. Bumaba mo yung kamay mo. Isa. Ay, oo. Iba yung lamig niya eh. May kasamang pawis eh. Pinapawis na kilikili ko dito oh. Ngayon is maghahanap. Yung lamig, dapat naglabas kayo ng thermometer, baseline, tapos kasi kung pakiramdamin, pwedeng power of suggestion eh. Kasi nag-psychological priming na si kuya na pumunta ka dito, may mararamdaman kang malamig. Siyempre, maghahanap ka ng bali dito. Baka kahit ako ang idala mo dyan, maniniwala din ako na malamig nga dyan. Diba? Kaya kailangan natin talaga ng mga tools, katulad ng thermometer, para sure talaga na yung spot na yan ay malamig. Ay, oo. Iba yung lamig niya eh. May kasamang pawis eh. Pinapawis na kilikili ko dito oh. Ngayon is maghahanap lang tayo ng location kung saan natin gagawin yung ritual. Kuya, saan mo na-feel na parang yung perfect na place Okay, para dito. dito na tayo? Sige, kuya, dito na tayo. So dito na lang daw. Oo. Mag-setup lang tayo and then start na natin yung ritual. Ngayon ay sisimulan na namin ang ritual na pagtawag sa mga espiritu. Dito ay sinindihan na namin ang mga kandila at ang insenso. Sinabihan din kami ni Kuya Bro Uno na pag nagsimula ang ritual ay wag na wag naming bubuksan ang aming mga mata kahit anuman ang mangyari Paano yung nagkakamera? pumasok sa amin ang mga kaluluwa. Ano yung binubudbud na yun? Insenso? Sa taas mo siya. Tinatawagan ko ang lahat ng klase ng espiritu na nasa lugar na ito. Sa mga espiritu ba, masakit ba sa tenga nila yan? Pag naririnig yan? Papabili tuloy ako niyan. Insenso yun, yung umuusok na yun. Goldie, huwag kang didilata. Mula sa iyong isip, maglalakad ka. Ikutin mo ang abandonadong punerarya nito. Nag-ano siya sasuggest siya nang dapat isipin ni Goldie Dito ay ramdam na namin ang paglapit ng mga kaluluwa at nagsimula ding lumakas ang kahol ng mga aso. Marami din kaming naririnig na mga kaluskos sa paligid, ngunit sinubukan kong ituon ang aking isipan sa ritual. Makakaramdam ka dyan ng bayang bigat. Diba? Sinasuggest niyo dapat maramdaman ni Goldie G. Same ito nung science behind dun sa pagtawid ni Jay Costura. Diba? Yung tatawid si Jay Costura. May makikita kang dyan ate, may makikita kang mga muka, may makikita kang tao na lalapit sa iyo. Kasi nagsuggest ka, may isip mo talaga yon. May isip mo talaga yon. Makakita ka ng jeep na kulay puti. Kahit nga ako, sabihin ko sa inyo pumikit kayo ngayon din. Tapos sasabihin ko sa inyo, makakita kayo ng eroplano na babagsak. May isip nyo kasi yung mabivisualize nyo yun Diba? Kahit kontrahin nyo yon, basta sinabi ko sa inyo na makakita kayo na gano'n, nakapikit kayo, makakita at makakita kayo nun. Sa may bato ko, kuya. Yung nasa likod mo. Sinabi lang ni Goldie G na nasa batok niya.
Sinabi din ni Kuya, nasa likod niya. Ang nararamdaman mo. Parang may nakahawak sa batok ko, kuya. Ang dami nila. Si Huck, anong name ni Huck? H-U-C-K? Anong name mo? Huck. Yun na nag-request nito eh. Paniwalang-paniwala si Huck dito. Ano daw ay dadahilan ko dyan? Lakas yung enerhiya ng hangin sa paligid. Tinatawagan ko kayo lahat sa mga oras na ito. Kayo lumapit sa mga oras na ito dito sa amin. Hali kayo. Lahat kayo kumapit sa akin. Nandito na ba kayo lahat? Pikit lang, wag didilat. Nandito na ba kayo lahat? Walang bibitaw sa kamay ko, ha? Talagang siya lang yung may nararamdaman eh, no? O Diyos ng mga Diyos, Ama na siya nagbuklod ng langit at lupa na siya nagbigay ng liwanag. Sorry ako medyo ako kasi yung ganun eh, yung may nararamdaman, hindi naman natin mapoprove yun kung totoong naramdaman niya eh. Hindi ko sinasabing peke yun, ha. Yung naramdaman ni Goldie G na yun, pero sa paggawa niya ng Charlie, sa pagkagawa niya ng mga video na may putol-putol, sa paggawa niya ng mga video na kaduda-duda, tapos banda dito maniniwala tayo. 'Di ba? Malay mo totoo naman, no? Hindi ko naman iaalis 'yon, pero wala tayong proof talaga eh. Kahit ako gaganon ako bigla. Sa inyo ba totoo na rin ba agad 'yon? Hindi, mga gagalit sa akin na bakit may proof ka ba na peke yung ginagawa niya? Kayo ba, may proof din ba kayo na totoo yung ginagawa niya? Ano yun? Ano yung proof nyo? Pares lang tayo na walang proof. Kaya kung ano man yung isipin nyo, bahala kayo. Basta ako iisipin ko din yung gusto kong isipin. Liwanag sa kadiliman. Itinataas ko po sa mga oras nito ang kaluluwa nito. Mula ibigay niyo ama ng puwang patungo sa iyong tahanan. Ipapasundo ko kayo lahat, ha? Lahat kayo kumapit sa liwanag. Monsignor San Miguel, pulong general ng mga anghel ng Diyos sa langit. San Miguel, di ba ano yun? Patron ng mga lasinggero. Joke lang! May bata. Mga kaluluwang ito. Kuya, mga hawak sa akin. Mali ang hinahawakan nyo dito sa liwanag. Tutunawin kita kapag ikaw ay matigas ang ulo mo. Ah! Kuya, Yung bata. Yung bata, makulit yung bata. Yung bata. Malikot. Nararamdaman ka pa, ha? meron ako nafe-feel dito kasi kuya. Pagbitaw ko ng kamay, ilagay niyo yung mga kamay sa tuhod, ha? Magkabilaan. Forward ko lang lampas 30 minutes na tayo eh. Dito sa yung mga most viewed part. Mag-ina na nakita ko kanina, yun yung gumagit dito sa buhok ko kanina. Naramdaman ko, kuya. Akala ko ba yung bata yon? Ba't ngayon yung mag-ina na? May gumanyan sa likod Bata, dito. yung bata nga kasi gumanyan siya. Bata. Parang hinaplos ang ganyan. Parang nalilig yung buong katawan ko. Nagulat nga ako dun sa bata eh. Biglang gumanyan sa mukha ko. Bata ba yun? Bata. Bata yun. Batang babae. Gumaganong-ganon siya sa ano. Bata na rin daw. So, yun, natapos yung, nagtataka kayo dyan sa video na yan, walang nangyaring kalabugan, walang nangyaring sarahan ng pinto. Kasi may kasamang iba si Goldie G eh. Diba? Now, tatanungin ko uli yung nag-request sa akin ito. Anong name na nag-request sa akin nito? Anong name mo, sir? Huck ano? Ano ba name ni sir? Tatanungin kita, sir.
Ano yung sinasabi mong ano idadahilan ko doon? Wala naman napatunayan doon sa video na yun eh. Hindi ko alam kung totoo ba yun, hindi ko alam. Pero may room ako para magduda kung totoo ba yun nararamdaman nila. Hindi kayo, anong extraordinary doon sa napanood nyo? Yung puro nararamdaman nila eh. Na hindi natin mabe-verify kung totoo eh. 'Di ba? Sino yung nag-request sa akin nun? Si Hak, yung aking lihim na tagahanga. Saan ba yan? Si Hak de la Cruz. Hak de la Cruz. Anong sabi mo dito, ito isa pa, ano idadahilan mo dito? Anong kailangan idahilan ko niyan? Wala naman napatunayan doon sa video eh. Napatunayan ba nila na totoo yung may batang multo na ano? Wala naman eh. 'Di ba? Napatunayan ba nila? Kasi wala rin naman silang ginamit na EMF meter. Maligaya na sana ako, pwedeng pwedeng sabihin ko na medyo convincing kung halimbawa, dyan, tumatakbo siya dyan, tapos may EMF meter, biglang pumalo yung EMF meter kung saan niya tinuturo. Yun, pwede. Pero wala min eh. Wala naman tayong proof dun na kahit ako kaya kong gawin yun eh, na may nakikita ako na na bata, makulit yung batang multo. O batang nakaputi. 'Di ba? Kahit ako kaya kong sabihin, kahit ikaw kaya mo yun. Wala naman napatunayan doon sa video eh. Yung sinasabi ni Goldie G na may nararamdaman siya na humawak. Naramdaman mo ba yung yung hawak kay Goldie G? Ako hindi ko naramdaman. Ikaw hindi mo naramdaman. So anong power mo para sabihin sa akin na totoo yun? Wala din naman akong power sa yung sabihin na hindi yung totoo. Ay di maniwala ka doon. Ako hindi ako maniniwala. Ganun lang. Ba't aawayin nyo ako dahil hindi ako naniniwala? Kayo, hindi ko naman kayo inaaway pag naniniwala kayo. Anyway, yan lang po ang ating mapapag-usapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye!